through ano naman to conduits na pinapadaan niya na mukhang okay naman at maayos naman. At yun naman yung akin din naman. Kasi itong tao, nagsalita lang. Di mo, Lord, sabi nila, kasi ikaw nag-organize. Yung tao may alam may sinasabi. Di pakinggan nila kung nagsisinungaling at sinabi, di file nila ng perjury. Pero paano kung totoo? Itong 18 Marines, nagsalita. Ito, tumulong na talaga ako dito, Lord, kasi Cyber libel. oo, kasi nung nakita ko yun, sabi ko, hindi pwedeng mangyari yung ginawa sa pamilya ni Orly at saka kay Orly Gutesa mismo. So, hindi ko naman inorganize yun. Sila talaga yung magsasalita. Tumulong ako sa safekeeping nila at ng kanilang pamilya. Ano ba yung sinabi nung 18? Di ba may sinasabi, nagdi-deliver kami ng pera. Minimum 500 million, maximum 4 billion. Ito yung mga pinag-deliveran namin. Hindi ba dapat malaman ng taong bayan yan? Ano ba yung perang yun? Galing kay Saldico, saan ba galing yun? Yung ba ay galing sa flood control? Yung ba ay galing sa iba pang kontrata? Kasi if you recall, nung kay Orly nun, sinasabi pati DOH nahihinto nila, nahihinto daw nila yung budget dahil daw ayaw mag-agree, tas later on daw nag-agree, sige, binigay na yung budget. So ito yung mga bagay na, di ba fair naman yung nagsalita? O di kung sinungaling to, ito pakulong ninyo. Pero kung nagsasabi to ng totoo, ang laking serbisyo nito sa bansa. Kasi yung sinasabi nila ay yung nangyaring korupsyon na talagang galit ang taong bayan at galit dapat tayong lahat. Na grabe yung pagka-organisado niya na talagang sistematiko yung naging korupsyon na naganap. Mukhang nasisindak sa tingin mo ba nasisindak sila sa mga ginagawa mong o yung pagsali mo sa mga pagkilos tulad ng mga yung mga motorcade, yung mga motor na mga Yes, Oo. Pagdating sa usapin ng of course ang paniniwala mo everything is politically motivated. Okay. Ano yung sunod mong legal step? Kanina nga, kaya nga medyo... Sorry, I don't know if you heard kanina yung interview, no? With NBA director, they have 1 week, piniprepare daw yung human trafficking charges against you. Yes, yes. Lahat ng yan, syempre, haharapin ko yan. Ang akin lang talaga, okay, babalik ako dyan sa human trafficking. Simpleng kwento. Itong building na to napakalaki. Iba-iba yung mga lessor dito. I mean, lessees. Yung mga nagre-renta. So, kung sa Soler, may KTV dyan, meron sa Resorts World, sa mga building, may restaurants. Alam mo, tungkol dito sa mga lessors na to, number 1. Number 2, sa politika, para sa akin kasi iba yung grupo na yun, ibang kumpanya yun Para idadamay mo yung pamilya, yan, napakabigat sa akin yan. Na, teka lang. Ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Kumbaga ako, kasuhan nyo. Tanggap ko yan. Gusto nyo akong tumahimik? Mali sa akin Kasi para sa akin, debatihin nyo ako. Magdebate tayo, mag-away tayo sa debate o diskusyon. Pero para patahimikin mo ako, papakulong mo ako, mali din para sa akin yun. Pero medyo tanggap ko pa yan. Pero yung dadamay mo yung pamilya, yan tingin ko napakamali niya. Okay. Ano tawag dito? So, yung sinasabi rin nila, hindi raw sa stand yung ano mo na. Ano na ako dyan? Binitawan ko na yan. Yung defense. Saan? Yung kumbaga doon sa kumpanya. Hindi ko alam kung ano ang point nila dyan. Pero kasi siyempre, maraming kumpanya noon na talagang actively involved ako. And then later on, when I became a congressman, I divested. Nag-divest ako. So before that, nag-divest ako para lang malinaw yung participation ko sa mga kumpanya. But never ako o kami as a company or even my family na involved sa pang-abuso. Na involved sa yung para bang ginamit mo yung poder mo, disposition mo, para makamagnegosyo. Kaya nga, ayoko nang tumakbo noon nitong last elections Precisely because gusto ko balikan yung negosyo. And happily naman, parang nakakatuwa din naman na hindi ako nakabalik. Kasi kung magiging corruption yung magiging issue, parang flood control, katulad ngayon, Boss Lord, pinag-uusapan nila. Unahan ka pang kaso. Magkaroon ng all departure order. For departure order. Kunyari ngayon, ang bawat congressman, 2 billion pesos ang pondo. Never nangyari yan. Sa kasaysayan, at least, nung ako'y nasa kongreso, that time... Inflation daw pero alam mo nung araw ang ginagawa nila, sasabihin nun, President Ramos time, 70 million. 40 million para sa hard projects, yung mga infrastructure, 30 million sa mga hospitals, sa mga ayuda. So, sasabihin ng national government, huwag kayong makikialam sa National Infrastructure Program.
Kasi nga, kailangan natin gawin yung C5. Kailangan gawin natin yung flyover sa Ateneo. Kailangan natin gawin yung mga bagay na to. May mga bagay na off-limits. Off limits. Wag, Pakialaman nyo na lahat, wag lang itong... And ang thinking was, baka may nakalimutan kami sa inyong distrito. So, you have this money. So, kailangan at that time, yung problema, tubig. Yung problema, yung kuryente, DAE program sa mga mahirap. Yung problema sa mga pathwalk. Yung mga ganyan, sa mga poor communities ng 3rd District. Ngayon, 2 billion. And alam mo naman yung 3rd District, hindi naman siya talaga Puro kondo na. Oo nga eh. Di ba, parang ang nangyari, 100 million sa mga subdivision. Siguro 3 or 4 na subdivision ang pinagawa ang kalye. Worth 100 million, 150 million. Parang Private money, public money. public money. Public money. Pero okay, sige, pero sana nagamit to for irrigation sa mga magsasaka, nagamit to farmer to market road sa mga magsasaka, ospital sa mga lugar na mga mahihirap na walang mga ospital o facilities. So yan yung point ko. At that during our time, very much prioritize yung budget. Now, ngayon, yung magsasalita ka, motorcade, lahat ng to, part of the democratic space yun eh. Di ba? Demokrasya tayo eh. Ngayon, kung sinabi niya, Mike, talaga naman kailangan yan. Ito yung mga problema, ito yung mga kailangan. Ito. Alam mo ya, 6 na official development assistance projects ang nawala na delay. Panay Guimaras Road, Laguna Lake Road Network, yung dadaan ng Rizal, papunta ng Ortigas, papunta ng... Teka, Panay Guimaras, yung isla na maliit, kukonekta doon sa malaking isla ng Panay. Parang gano'n. Parang gano'n. Panay Guimaras Road. Cavite, Bataan Extension, yung connection. Sa gilid, Tapos gagawin din dyan yung North-South Trail going to Clark. So, mga GMA projects. Ito, basically. GMA. Yung iba din kay Pinoy, yung iba kay Duterte, yung tama, GMA projects that time yung North-South Trail. Tapos itong roadnet train going to Bicol. Alam mo, pinakamabigat dyan, yung Metro Manila Subway. Metro Manila Subway should be finished by 2028. Oo nga daw. Ngayon, because ginalaw yung pondo, nilagay sa program, ito naman ang nilagyan ng mga flood control projects, ngayon 2032. Sinong hindi magagalit? At sinong hindi naman pwedeng, para bang, bakit hindi nagagalit? Nagsasalita ako, na karapatan natin yun. Karapatan natin na magsalita at itama or sabihin natin yung kritisismo kung ano yung dapat sana na nais natin. Baka raw kaya pupunta ng Japan. Sino? Kasi di ba yung subway, Okay. Dahil dito sa proyekto Japanese to. ano yan, di ba? Pero kahit na fast track na ewan ko kung aabutin pa. Ay, problema ko, may hold order ako. Hindi rin ako makakapunta ng Japan. Meron akong tatanong sa iyo na medyo corny. Okay. Pero ewan ko kung ano. Na-realize, kinikinita nyo ba, mo ba, na yung Spice Boys, after several decades, ay aabot sa nasa gantong sitwasyon? May kanya-kanyang mga Politika. politika, may kanya-kanyang mga hamon, na kanya-kanyang mga dragon na hinaharap. Yes. Adoy, no? Yes, Bosor. Hindi. Oo. Siguro ang mas masasabi ko pa dyan, nagsisimula okay. Kami ngayon, tumanda na sa politika. Marami kami pinagdaanan. And considering marami siya mga tibak. Oh, yes. Oo. Siguro, ano ko lang talaga, kailangan talaga mayroong reforma sa the political structure. There should really be changes. Kasi hindi naman ako naniniwala na pumapasok ang lahat ng salbahe. Diba lahat merong gusto magsilbi, gusto magkaroon ng legasiya. Pero with this... Wala ko sinasabi salbahe, ha? Sino ba salbahe?